Sa kwentong pinagbulan ng kamanghamanghang digital na sirko, ang karakter na kaunawa kung paano gumagana ang lahat ang pumapatay sa iba. At oo, si Jax ay umabot na sa puntong yon. Baka alam mo na ang digital na sirko ay based sa kwento ng I Have No Mouth and I Must Scream, ayon mismo kay Gooseworks. At maaari naming kumpirmahin ito ng maayos, nakita namin ang malalakas na impluwensya nito sa sirko. Kaya heto na ang matindi. Ibig bang sabihin nito na para sa episode siyam ang engrandeng pagtatapos, si Jax ay magkakaroon ng uri ng sakripisyo para iligtas ang iba? Maaring hindi ito tungkol sa literal na pagliligtas sa kanila palabas ng sirko tungo sa totoong buhay, kundi ang wakasan ang kanilang digital na pag-iral sa pinakamalupit na paraan. Maging tapat tayo, paano kung walang labasan at walang katawan na naghihintay sa kanila sa totoong buhay? Lahat ng palatandaan ay kay Jax pa rin nagtuturo. May gagawin si Jax para palayain ng iba. Hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang taong naunawaan ang katotohanan bago pang iba. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit magsasakripisyo si Jax sa episode 10 ng Digital Circo. Unang hakbang, alamin natin kung bakit si Jax. Napapansin ng marami na unti-unting lumalayo si Jax sa grupo habang tumatagal ang mga episode. Lalo na sa larawan mula sa episode 10, kitang hindi maganda ang kanyang kalagayan. Marami ang nagugnay nito kay Ted, ang karakter mula sa I Have No Mouth and I Must Scream, na napagtanto na wala talagang daan palabas at sa huli ay ginawa ang hindi maiisip para mapalaya ang iba. Pero sa tingin ko, marami pang ibang bagay na magpapatibay sa tiyurang ito na si Jax ang magiging dahilan ng paglaya ng lahat. Kamakailan, nagkaroon ng kontrobersya kay Gooseworks matapos niyang sabihin sa isang podcast ang tungkol sa mga pangunahing tauhan ng kamanghamanghang digital na sirko ay sina Pomni at Jax. Marami ang hindi natuwa dito, pero ngayong papalapit na tayo sa huling episode at matapos suriin ang ikawalong episode, nagsisimula na itong magkaroon ng saysay. Dahil sa paglipas ng mga episode, si Jax na dating mapanukso at parang bully ay unti-unting lumayo at naging mas kakaiba. Parang unti-unti siyang nababaliw dahil sa lahat ng naranasan niya sa digital na sirko. At sa tingin ko, dahil sa pag-uusap nila kay Kingar sa ikawalong episode, tuluyan na nakumpirma ni Jax ang matagal na niyang hinala na wala talagang paraan palabas. Ganito rin ang nangyari kay Ted sa I Have No Mouth and I Must Scream. Habang tumatagal, napagtanto ni Ted na binabago ng artificial intelligence na bumihag sa kanilang lahat, pinapahirapan sila palagi at hindi sila hinahayaang mamatay. Matapos ang lahat ng pinagdaanan, napagtanto niyang ang tanging paraan ng pagtakas ay kamatayan. Sa mga episode ng digital na sirko, mapapansin nating unti-unting naging mas walang pakialam si Jax. Nagsimula siyang magsabi ng mas malalamig na bagay, gaya ng pagsabing laruan lang ang iba, wala siyang pakialam, at nang hamunin pa si Pong ni nabarilin siya. Dito, hindi na niya pinapansin ang kahit anong mangyari. Para sa kanya, wala namang totoo. Lahat ay gumagana na parang laro lang. Hindi lang kami ang nakapansin nito. Marami ring fans ang nagsabi na si Jax ay umaasta, na parang hindi totoo ang kahit ano, na parang lahat ay bahagi lang ng laro. Sa mga bagong episode, makikita na naalala pa rin niya ang mga kaibigan at may nararamdaman pa ring emosyon. Pero mahalaga ito dahil binabago nito ang konteksto. Dahil ang mga ugali ngayon ay hindi lang dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil malamang alam man niya ang nangyayari at ayaw lang niyang tanggapin ito. Posible pa nga na napag-usapan na niya ito kasama ang ibang mga karakter bago pa sila nag-abstract at naging karanasan na niya ito. May isa pang mahalagang bagay. Si Jax, sa kabila ng lahat ng naranasan niya, ay hindi pa rin nag-abstract kahit pagkatapos marinig ang sinabi ni Kingar. Kaya ako muntik na siyang mag-abstract, bakit hindi pa rin siya nag-abstract kahit narinig na niya ang pinakamahirap niyang tanggapin? Nakita rin natin siyang ginamit ni Kane na parang dental floss pero tiniis pa rin niya yon at hindi nag-abstract. Pagkatapos noon, naglakad pa rin siya kasamang grupo. Ito ay tumutukoy sa isang malinaw na bagay mga kaibigan. Si Jax ay may alam na hindi alam na iba at dahil dito, maghanda na kayo dahil paparating na ang pinakamahalaga. Paano kaya ang magiging sakripisyo ni Jax?
Sa I Have No Mouth and I Must Scream, naunawaan ni Ted na walang paraan palabas at kailanman ay wala talagang ganoon. Upang tapusin ang paghihirap, dumating siya sa isang simpleng konklusyon. Ang tanging option ay patayin ng iba. Hindi hinahayaan ng artipisyal na intelihensya na mamatay sila at pinananatili silang buhay para pahirapan magpakailanman. Sa isang pagkakamali ng artipisyal na intelihensya, pinatay ni Ted silang lahat sa napakabilis na paraan at dahil doon, sa teorya, pinalaya niya sila. Pero siya ay nananatili. Nang malaman ng intelihensya, ang ginawa niya, pinarusahan siya. Ginawa siyang isang nilalang na hindi makapagsalita o makagalaw at iniwan siyang nagdurusa ng ganoon magpakailanman. Kaya si Ted ay unti-unting nagiging mas malamig at mas lohikal. Siya ang sa huli ay gumagawa ng pinakamahalagang mga desisyon. Kahawig ito kay Jax. Ang pagkakaiba lang ay mas dumidistansya si Jax. Mas naging malamig siya at pinili ang sariling espasyo para mag-isip. Sa ikawalong episode ng kausap nila si Kinger, siya ang unang nagsabing aagawin niya ang pansin ni Kane para hindi sila marinig. At hindi ito aksidente. Si Jax ay kumikilos na parang alam niyang may kailangan siyang gawin. Kaya kung ikukumpara natin ang kwentong ito sa laro, malinaw ang tanong. Paano palalayain ni Jax ang iba? May ilang posibilidad. Ang una ay ang pinakamalupit. At ito ang pinakakatulad sa orihinal na kwento. Maaring makahanap si Jax ng paraan para mawala ang mga karakter. Siguro sa pagpapa-abstract sa kanila. Sa simula pa lang ng pilot episode, may teora ng abstraction lang ang paraan palabas. Isa pang posibilidad ay nasa opisina ni Kane. Makikita natin ang ilang kable na posibleng mga koneksyon ng neural data ng mga karakter. Makukumpirma ito nang gamitin ni Kinger ang computer para i-pause si Kane at silipin ang files. Dito, makikita natin na lahat ng mga karakter ay may neural scan, kahit na maaaring gawin itong mas madilim pa ang sakripisyo ni Jax. Sabi ni Kane, posible raw na kopya lang ang mga karakter at wala talagang naghihintay sa kanila sa totoong mundo. Ibig sabihin, wala silang katawang babalikan. Sa totoo, teorya lang ito na nakita na rin natin sa isang naunang video. Heto, iiwan ko ito sa inyo kung di nyo pa napapanood. Pwede rin nilang gamitin ang computer para burahin ang sarili nila isa-isa, gaya ng ginawa ni Kinger kay Kane. At ang dapat gumawa nito ay si Jax. Ang problema, kapag sinubukan niyang tanggalin ang sarili niya, maaaring hindi niya magawa. Pwedeng pigilan siya ng sistema. O baka si Kane ay babalik mula sa natitirang files. Tandaan, kapag nag-delete tayo sa computer o cellphone, hindi talaga ito tuluyang nabubura. Laging may natitirang mga files na pwedeng ma-recover. At ang teoryang ito ay konektado sa isang bagay na nakita na natin. Si Jax ang unang nagboluntaryo na abalahin si Kane habang sumusulong ang iba. Tama yon para sa taong tinanggap na ang papel niya. Pero wag nating kalimutan ang sinabi ni Kinger. Walang labasan dahil hindi naman talaga ito ginawa. Iniisip ko na baka si Kinger sa tulong ng isa pang computer ay makagawa ng labasan mula sa digital na sirko. Pero posible ring bumalik si Kane mula sa natirang files. O baka naman may iba pang artificial intelligence tulad ng nakita rin natin sa mga files sa pinasok ni Kinger ang siyang pumipigil sa kanilang lahat na makalabas. Parang siya talaga ang kontrabida ng digital sirko. Si Kane ay parang puppet lang niya. Sa totoo lang, ang masamang artificial intelligence o yung sa teorya ay si AM, ang kontrabida sa I Have No Mouth and I Must Scream. May ilan ding naniniwala na si Bubble ang isa pang artificial intelligence na nakikita natin sa mga files. Siya ang totoong kontrabida. Sa totoo lang, may theory na kami sa channel kung saan ipinaliwanag namin kung bakit iniisip na si Bubble ay isang virus. Pwede itong konektado dito, kasama na yung sinabi sa kanya sa episode 8. Iwan ko ito dito para sa inyo kung hindi nyo pa napapanood. Habang sinusubukan nilang tumakas o lumika ng labasan, si Jax ang magdidistract o pipigin sa AI habang tumatawid ang iba o ginagawa nila ang kailangan nilang gawin. At sa senaryong iyon, hindi makakalabas si Jax. Mananatili siya roon magpakailanman na maaari magbukas ng season 2 ng digital na sirko kung saan susubukan ng mga karakter na bumalik para ilitas siya. Ano sa tingin ninyo? Si Jax ba ang magsasakripisyo o may iba kayong ideya kung paano makakalabas sa digital na sirko? Paano kung di na talaga sila makalabas? Hihintayin namin ang komento nyo.